Sa dilim ng gabing iyon, ang eksena ay umusbong na parang nakakatakot na dula. Hirap pa ring bumangon si Rocky Boy nang biglang umalingaw-ngaw ang malamig na tinig. Hindi mo siya basta makukuha. Sa pintuan nakatayo si Dante, dating kaaway ni Miguelito, hawak ang kumikislap na kutsilyo. Bumigat ang hangin, para bang dalawang mandaragit ang sabay na nangangaso ng parehong biktima. Agad na hinila ni Miguelito ang kanyang kasintahan upang protektahan mula sa panganib. Nakabawi ng lakas si Rocky Boy, ngunit bigla siyang itinulak mula sa likuran. Naroon si Val, ang misteryosang babaeng matagal na niyang inakalang kakampi. Mariin ang kanyang tinig. Akala mo ikaw lang ang bayani? Hawak niya ang kahon na puno ng dokumento at litrato, sapat upang sirain ang reputasyon ng dalawang magkaribal. Umugong ang kulog, bumuhos ang ulan, at ang eksena'y naging parang pelikula, galit, takot, at mga lihim na nagsalpukan. Nabigla si Rocky Boy nang matuklasan ang lihim na ugnayan ni Val kay Miguelito. Maging ang kanyang kasintahan ay nasangkot sa mga pakana ni Miguelito at biglang nagbago ang takbo ng laban. Muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na halakhak. Hindi ninyo akalaing narito ako, wika ni Bernard. Lumitaw na buhay, bagaman inakala ng lahat na patay na siya. Nagliyab ang hangin sa kanyang presensya. Napasigaw si Miguelito. Bernard, paano ka nakaligtas? Ngunit walang sagot. Sa halip, hinila niya si Rocky Boy pabagsak sa sahig at ang tunog ng pagbagsak ay nagpatigil sa lahat. Lumabas ang mas malalim na katotohanan. Hindi lamang personal ang kanilang alitan. Kasangkot ang mismong pamahalaan. Ibinunyag ng mga dokumento ni Val ang katiwalian at iligal na kasunduan sa pinakamataas na antas. Ang kanilang digmaan ay bahagi ng mas malaking sabwatan. Sinunggaban ni Miguelito ang mga papeles. Ngunit isang folder ang dumula sa kamay niya at napunta kay Bernard. Mapanganib ang ngiti ni Bernard. Ito ang matagal ko nang hinahanap. Biglang tumama ang bala ng sniper sa balikat ni Miguelito. Napuno ng sakit ang kanyang katawan habang naghalo ang kidlat, putukan, at ulan sa kaguluhan. Itinulak ng kasintahan si Miguelito palabas ng bintana upang mailigtas siya, habang si Rocky Boy, puno ng galit, ay nagtangkang habulin. Ngunit dumating ang nakagugulat na baliktad. Ibinunyag ni Val ang kanyang tunay na pagkatao. Siya pala ang anak ng makapangyarihang pinuno ng sindikato, at ang kanyang plano ay gamitin ang alitan upang wasakin ang dalawang magkaribal at sakupin ang imperyo ng pamilya ni Miguelito. Sa bubungan, nagsimula ang huling sagupaan. Bumuhos ang ulan, umihip ang hangin, at apat na figura ang nagharap: Miguelito, Rocky Boy, Bernard, at Val. Bawat isa'y may dalang galit, takot, at layunin. Itinaas ni Rocky Boy ang nakatagong kutsilyo, hawak ni Bernard ang mga pampasabog, nakatutok ang baril ni Val. Mula sa anino, lumitaw ang isang misteryosang babae. Hawak ang ebidensyang kayang pabagsakin si Val at ang pamahalaan. Mariin ang kanyang tinig. Hindi ninyo alam kung sino ang tunay na kaaway. Tumigil ang lahat. Naghalo ang pag-asa at pangamba. Ngunit biglang pumutok ang baril. Pumasag sa katahimikan. Nahulog si Rocky Boy mula sa gilid ng bubungan. Mariing kumapit si Miguelito sa kanyang kasintahan. Hingal si Bernard sa sahig at natigilan si Val habang natutunaw sa ulan ang kanyang mga dokumento. Gumuho ang kanyang plano, winasak ng pagdating ng hindi kilalang figura. Samantala, may bagong mga manlalaro. Bumalik si Mauro sa trabaho sa ilalim ng utos ni Roberto, bagaman baon pa rin sa utang ang kanyang pamilya sa ospital. Tinanggap ni Punggay ang tungkulin bilang personal na tagapagtanggol ni Miguelito. Nagbubuklod ang ama at anak sa kabila ng magkaibang pananaw. Nais ni Punggay tuklasin ang katotohanan tungkol sa mga gerero upang malaman kung tunay ngang bayani si Tanggol. Mula sa presinto, nagtungo si Punggay sa taguan ni Tanggol.
Agad na itinaas ng kanyang mga tauhan ang armas. Nanginginig ang tinig ni Lando. "Bakit ka narito?" Mariin ang sagot ni Punggay. "Katotohanan lamang ang aking hinahanap. Hindi ko kailanman tatanggapin ang panlilinlang, lalo na mula sa may kapangyarihan." Itinaas ni Tanggol ang kanyang baril, handang ipagtanggol ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago siya makaputok, yumanig ang lupa sa isang napakalakas na pagsabog. Napuno ng alikabok at usok ang paligid. Mariing sigaw ni Tanggol, "Tumakbo! Sa labas tayo lalaban." At sumugod sila sa gabi, nakipagsagupaan sa mga guwardiya habang kumalat ang digmaan sa lansangan. Umalingaw-ngaw ang tinig mula sa kabilang panig. "Huwag kayong kikilos!" Lumitaw ang mga armadong lalaki mula sa likuran, nagpaputok sa langit. Kumalat ang takot, nagsitakbuhan ang grupo. Sa makikitid na eskinita, pilit na itinago ng mga tauhan ni Tanggol ang sugatang si Rocky Boy. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Lalong lumalim ang gabi, bawat hakbang ay binalot ng bagong panganib. Unti-unting nabubunyag ang katotohanan. Pinipilit ang bawat tauhan na harapin ang kanilang takot, galit at mga lihim. At nagsisimula pa lamang ang digmaan. Sa dilim ng gabing iyon, parang bangungot ang eksena. "Tanggol! Umatras ka!" Sigaw ni Punggay, hinila ang lahat sa likod ng mga pader at sasakyan. Bumigat ang takot. Alam nilang sila'y tinutugis. Mula sa anino sa itaas, nasilayan ni Tanggol ang sniper na nakapwesto sa bubungan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nauunawaan niya. Kung hindi sila kikilos ngayon, maaaring iyon na ang kanilang huling araw. Muling umalingaw-ngaw ang tinig mula sa kabilang panig. "Huwag kayong kikilos!" Lumitaw ang mga armadong lalaki, nagpaputok sa langit. Kumalat ang takot, nagsitakbuhan ang grupo. Sa makikitid na iskinita, pilit na itinago ng mga tauhan ni Tanggol ang sugatang si Rocky Boy. Sa isang malamig at madilim na silid, dahan-dahang nagkamalay si Herboy. Masakit ang kanyang ulo, tila basag ang katawan. Pagmulat ng mata, nakita niya si Tanggol. Matigas ang mukha. Naglalagablab ang mga mata sa galit na pinipigil at determinasyon. Sandaling natigilan si Herboy. Ang lalaking minsang kaaway niya, ngayoy nakatayo sa kanyang harapan. "Paano ka nakapasok dito?" Nanginginig ang tinig ni Herboy. Mariin ang sagot ni Tanggol, "Tinutulungan kita, ngunit huwag mong isipin na nakalimutan ko ang iyong mga kasalanan." Kumislot ang galit sa dibdib ni Herboy. Ngunit sa ilalim nito'y may kakaibang pakiramdam. Isang kamalayang may mas malaking panganib na nakapaligid sa kanila. Umalingaw-ngaw ang mga yapak sa labas. Nagkatinginan sila. "May iba pa rito," bulong ni Tanggol, papalapit sa pinto. Biglang bumukas iyon at sumugod ang mga armadong estranghero, nakatutok ang baril sa kanila. "Ah, kaya pala ako balisa," sigaw ni Herboy, sabay talon upang umiwas sa mga bala. Agad na kumilos si Tanggol, handa sa labanan. Umalingaw-ngaw ang putukan, sumabog ang kaguluhan. Hindi na ito tungkol sa lumang alitan. Ito'y bagong digmaan kung saan ang tanging layunin ay mabuhay at matuklasan ang katotohanan. Dinampot ni Tanggol ang isang sandata mula sa ilalim ng mesa, mariing pinrotektahan ang kanilang sarili. Bawat putok, bawat galaw ay tila bumabagal ang oras. Bawat segundo'y nakasandal sa gilid ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang mas malalim na lihim. Isa sa mga tumatakas na gunman ang nakabitaw ng maliit na drive. Agad itong sinunggaban ni Tanggol at inihagis kay Ayay Boy. "Dalhin mo ito." Sa lumang laptop, nabuksan ang drive. Mga dokumento at video na naglalantad ng isang nakatagong operasyon. Ang target? Isang mataas na opisyal na matagal na nilang pinaghihinalaan, ngunit hindi mapatunayang kasangkot. Nanginginig ang tinig ni Ayay Boy. Hindi ito maaaring totoo.
Siya ang ugat ng lahat ng ating paghihirap. Mas marami pang lumabas sa footage. Isang pamilyar na kaaway, direktang konektado sa pamilya ni Tanggol, nagbanggaan ng galit at pagkagulat. Ang kanilang personal na alitan ay naging maliit kumpara sa mas malaking misyon, protektahan ang pamilya at pigilan ang tunay na utak ng lahat. Sumiklab ang emosyon, takot, galit, hindi makapaniwala at kakaibang pagkakaisa. Magkasamang tumayo sina Tanggol at Ayay Boy. Hindi nila nakalimutan ang nakaraan, ngunit alam nilang mas malaking panganib ang naghihintay. Sa sandaling iyon, huminto sila sa harap ng isang lumang pinto. Mabigat ang hangin, para bang may mga matang nakamasid. Mula sa likuran, lumitaw ang mukhang hindi nila inaasahan. Si Sirheya, matagal nang nawawalang kakampi, ngayoy may hawak na matalim na espada. Malamig ang kanyang tinig. Alam ko ang lahat at hindi ninyo ako mapipigilan. Natigilan sina Tanggol at Boy. Hindi na ordinaryo ang banta. Nagbanggaan ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap sa panganib. Ang dating kaibigan ay naging kaaway. Sa pagitan ng galit at pagkakaunawa, naisip nila, bawat hakbang ay may kapalit. Bawat lihim ay maaaring magwasak o magligtas sa kanila. Tumibok ng mabilis ang mga puso. Ang silid ay nag-umigting sa tensyon. Ang mambabasay tila nakaupo sa gilid ng kanyang upuan, hingal, naghihintay kung paano sila makakatakas sa bitag na ito. Sa dilim, walang katiyakan ang bawat sandali at sa hinaharap, naghihintay ang mas mapanganib pang mga revelasyon. Tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.